What's up everyone? Chairman D here, isang pagod na negosyante. And this is Galactic Shark, a full-time content creator. Welcome to the Baggage Counter. Anong week na natin? Week 6. Oh, week 6 na kami! Week 6. Umapunta tayo sa week 6. This is episode 6 of the Baggage Counter. This is your survival guide to the messiest decade of your life. And as we've mentioned last time, meron tayong guest for today. First time natin na guest. First time. Kasi medyo kinukulit tayo. Sabi niya, gusto kong mag-guest sa inyo kasi she wants to know the feeling of being surrounded by famous people. Bakit? Tigilan mo yung comment mo. So, as discussed last time, ang ating topic for tonight is Parenting. And I'm sure this is something that a lot of us makakarelate kasi ito na yung age ng it's either we settle down to have our own family or we decide not to have our own. Parenting mo na. 6 episode na namin and meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, And Spotify. Ayun, follow nyo kami sa Spotify, mag-comment kayo. And also, meron kaming Discord. Kung meron kayong mga hobbies na gusto pag-usapan, kung meron kayong mga suggestions, kung anong gusto nyong i-topic namin next time, ilagay nyo lang sa Discord. If hindi mo alam kung ano yung Discord, magpaturo ka sa pamangkin mong Skibidi na nagsi-6'7". Alam na yun. So, pakilala mo na yung guest natin. Hi, what's your name? Sama. Hi, I'm Tria. Mom of 4, ate. Yan. Ate ni Daniel. Daniel. Yes. Ang ating guest today is my lovely ate. Siya yung nakakaalam ng mga secrets ni Daniel, mga kalokohan ni Daniel nung bata. Can you give us a brief background about yourself, about parenting? When did you start becoming a parent, a mother? I'm Tria, mom of 4 and a wife. I also work for House of Genesis. Ang role ko dito, hindi ko rin alam kasi halo-halo. Nag-assemble, nagpapack ng orders, Nagpapaka-ate. nag-edit. 70% ate. So, Ate, pasuyo naman. Ate, pwede pa-order naman ng kape. ng kape. Ikaw ang gagawa mo. The face Marami to- rin ako. Marami rin. I'm Chairman B. I'm the face of House of Genesis. Let's start. Nabanggit mo na yun, no? So you have 4 kids. Right? Mhm. Kailan ka? Pwede ba sabihin na lang natin kung ilang taon ako? Ah, yeah, 30-ish. 30-something. Ngayon, Age ko ngayon, ah. 30-something. Tapos yung eldest ko is 19 years old. Magka-30 na siya sa July. Adult na pala siya. Mm. Ang iniisip ko parang mga ano pa lang siya, mga 13 pa lang. I have 3 girls, 19, 18, 11, and 18 na pala si Oy. Presley. Nine, Tagal nine. mo sa age ng baby boy mo, ha? Baka magtampo yun. Bakit? Nakalimutan mo No, yung kasi age niya. mag-birthday na siya. So medyo na-confuse lang ako. Si Vito ang bunso. Si Vito ang bunso. the baby Siya boy. ang baby. The baby boy. Sobrang baby, no? Ha? Bakit mo masyadong binibaby si Vito? Hindi ko siya binibaby. Hindi, Eh, Hindi mo only siya. boy. Kinalimutan mo lahat ng... Huwag mo sabihin niya, mapapanood to ng mga girls. Huwag. Hindi, pero kasi feeling ko naman, totoo naman talaga ang favoritism. Yeah, I think so. Di ba? Pero sinasabi natin as parents na Na hindi. wala. Pero makikita sa action. Pero kasi si Vito, from my own, sa sarili kong point of view, one, nag-iisang lalaki. Si Vito. Second, bunso. So parang ano yun, Feeling ko natural lang na, Oo. na mayroong special treatment. Kasi nga bunso tapos isang lalaki. Feeling ko knowing na alam ng bunso siya, sobrang lambing niya. Hmm. Parang, alam mo yun, pati kay Abet, maka-daddy, maka-mommy, lahat. Mommy, daddy. Magto-20 na pala si Pulit. Gulat ako. Medyo ano rin eh. College na siya. First year pa lang si Pauline. First year. Mm. And kamusta ang, saan nag-aaral si Paul? sa Interesting UST. She's Uy, taking... goes there! Yes! Pagkano She's taking ano yan? Wait lang. Industrial design. sa ano? Beato. CFAD. CFAD. College ng mga, na kung saan maraming babae na parang I woke up like this. Yung medyo haggard. Pero, when I say Pero ang haggard, dami maganda. ang gaganda nila. Sila yung ewan ko lang ngayon dahil iba yung generation. Pero at least nung nag-aaral ako nun sa UST-RE, sila yung mga walang makeup. Yung, alam mo yung pagtali ng buhok, yung parang, Oo, yung gulo dali lang. Messy ballpen, bun lang. oo. ganun. Oo. pero, ang gaganda nila. Ang Oo, gaganda marami nila. sa oo. basta sifad. Ayun, Mga ganun, effortless. parang, Kasi,
pag nag-CTHM ka, lahat yun, plakado eh. Wait, ano yung CTHN? Oo nga, ano yun? CTHM, HRM, TTHM sa Ano yung UST. city? Ano naman, hindi ko alam, pero CTHM ang HRM sa UST. Okay. Hindi mo alam, nagpusti ka. Hindi mo ka naka-blue. Nag-aaral lang ako, wala akong pakialam sa ibang course. Pero yun nga, yung mga CTHM kasi plakado yung makeup. Pag yung sa CFA, yun yung mga woke up like this pero magaganda. Ano yung mga usual na mga artist na ano, yung parang makikita mong Oo. messy lang yung Hindi nga kwarto artist, nila. ano sila, artist. Yung mga sobrang messy na kwarto nila, ang daming kalat, pero yung mukha talagang ano eh, Oo. gaganda eh. Kahit nga mga ano eh, lalaki Lumalayo na naman tayo. Alam mo yung topic natin. Lagi. Tapos, si Chris Lay, saan? Si naman Chris yan? Lay naman kakagraduate lang niya ng K-12 from San Beda. Alon is incoming grade 6. Si Vito incoming grade 5. Ba't may delay ka na naman kay Alon? Hindi mo na naman. Huwag mo bigyan ng meaning yung mga bagay-bagay. Kasi hindi ako makapaniwala na grade 6 na siya. Yun. Gusto ko lang disclaimer. No? Hindi ko ginagawang issue, pero kasi bilang kapatid, parang responsibilidad namin na gumawa ng issue, something na magkakagulo sa between you and mga anak mo, yung mga ganon, yun ang gusto natin eh. Parang pag tito ka, no? Parang gusto mo talagang Hindi inaasar rin. kumpleto ang araw. Kahit naman si ate, wala siyang ibang ginagawa. Kaya umaga, dadaan sa amin. Alam niya may inis sa kanya si Micah, aasarin niya. Pag nakikita ko nung anak niya, si Maymay, hindi pa nagkasalita, no. No. Fulfillment talaga sa aunties and mga uncles sa ano. Parang obligasyon mong mangbuisit Oo, ng... hindi, I think talaga. Tingin ko obligasyon talaga natin. yun. Parang hindi kompleto yung araw mo pag hindi ka nakakapang-asar. So parang pag nagagawa ko yun kay Maymay, kahit papano, parang nakakabawi ako sa mga ginagawa niya, sa mga pamangkin niya. Alam mo na. Revenge. Hindi mo masama loob ko eh. Kailan kita pinigilan? And then, napapagalitan pa niya si Maymay. Don't do that. So syempre Hindi siya pwedeng sumagot. Oo. Tuwan-tuwa ako eh, kasi napagtatanggol pa ako kahit nangiinis pa ako. Hindi, minsan kasi si Micah, good morning dapat sagot sa'yo, naku kagad eh. No, kamusta naman ang bayarin ng schooling? Oo, 4 eh. Actually, walang tamang words para sabihin kung kamusta siya. Kasi, ang hirap nang i-explain. Sobrang laki ng bayarin. Alam mo yun? Nakakapanglumo. Minsan hindi ko alam parang saan ko hugutin to. 'Di ba? Kasi may first sem, may second sem. Sobrang laki talaga eh. Ang laki ng tuition ng UST Baka naman. Ang lakas ng grades ng anak ko. So, Yun yung gusto niyo malaman, no? Kung may may discount ba pag Dean's Lister? Oo, din sister yun. Alam ko parang mayroon nata. Ewan ko Dapat. bakit eh. Di ba Ano may ba mga nangyari? scholarships? I'm not sure, pero kasi wala pang binibigay ato or nare-release na certificate for Dean's Lister ang US. Para sa lahat, ha? So, doon mag-base dapat kung... Dapat. Kasi Kung alam, may certificate, doon doon Apply? malalaman kung I think, makapag-apply. Baka Ah. naman pwedeng Pwede nga atang ganun, parang attend ka muna, tapos pag mataas ang grade mo, tsaka mag-a-apply. Ganun ata nga. Ewan ko kasi hindi naman tumaas grades ko, so hindi ko na subukan. Ako rin eh, hindi ako, ano ko eh, full yung bayad. So, yan, everyday struggle siya, yung baon. Baon pa lang, magkano baon? Ang mahal ng pamasahe, di ba? Oo. Mm. Ewan nga, Oo. Parang every week namin narereklamo yung gas sa podcast na to. Yan ako, ang baon niya, 400 a day. Si Chris Lay pa, San Beda. Same sila. Parehas pa sa 400 a day? 400 a day. Pag si Chris Lay nasa Manila, kasi nandun yung lola niya, 300. So, bawas 100 kahit papano. Wow, thank you. So, From 400, 300 na lang, laking tipid. Thank you. so yun yung baggage ko everyday. Yung baon, bukod sa baon, yung kung ano yung ulam namin, next ulam, sa araw-araw, yun yung sobrang hirap. Kaya yung sa baon, medyo semi-shoutout tayo kay Lola. Yeah. Lola, thank you. Kasi kahit pa paano, very lucky kami talaga and napakaswerte namin kasi meron si mama, alam mo yun, niya, selfless. And sobrang generous niya. Hindi naman namin siya like You take advantage. hinihingi na, Mm. ma, pengeng bawal na, ma. Hindi naman. Ano lang talaga siya. Giver. Ganon. Mm. And nakikita na Hanggat kasi meron, sa yeah. mga bata.
In fairness naman sa mga bata kasi talagang ano sila, paano ba sabihin? Sipag mag-aral. Achiever? Mm. Oo. Oo nga. Oo. Yeah, Oo, mga parang achiever kasi sila, yun yung gusto, weakness ni mama yun. Parang- Sobra, weakness Pakitaan ka niya ng yun. grades. Si Ay. mami kasi is yung medyo traditional parents na ano yan, Parent lang, education, one lang ay siya. parent. Tawag ito, pagka maganda, education, importante yan. Grades Kapagka mo. Grades mo, oo. Patama lang siya ng card ng itong quarter. Pag nakita niya na yung mga bata, Alon, Pauline, Chrisley. Yan. Kasi si Vito. Most honest student siya. So, pag gano'n rin si Vito. Ikaw na bala. Mamaya natin pag-isapan ko, ikakat o hindi. Pero yung mga ganung award, alam ko na. Ay, alam niyo ba, Gets ko na. nakabakasyon siya ngayon. So, meron siyang greatest achievement itong nakapag-bakasyon summer. na. Gets niyo ba yun? Alam mo Kasi, bakit? for the past how many years? 3 years. For the past 3 years. Nag-summer class siya. Nag-summer classes siya. So ngayon lang siya nakapag-summer. Oo. Very good. At So, least, ano? at least may character development. Tapos alam mo ba, meron siyang summer job kaila mama. Oo. Ang lakas ng loob niya mag-leave. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon taon lang daw siyang hindi magsa-summer class. So, kailangan niyang mag-leave at magbakasyon. At Hindi, least oo. meron. At least nakapag ano na siya. Ano naman siya? Tawag dito? Ano bang weakness niya? Sa Filipino ba? Filipino. Filipino. Nahirapan din siya actually sa math. Hindi yan ako yung change ko eh. Pero yun nga, kasi yung tatlong yon si Pauline, Fisley, Alon, mga achievers naman sa school. Mm. Very Ano, diligent. Oo. Tsaka Kaya- consistent sila, honor students. Kaya si Mami, Mm. syempre, pagka ganun, gaganahan yung ang lola mo. Oo, syempre pag lola, di ba? Tsaka ito yung mga batang hindi ko sila yung, kailangan gumawa kayo ng assignments Walang ganun sa amin. Mm. Sa Kasi Sabi ba akin, dito? gawa na, ganun. dito hindi ko yan tinuturoan. I mean, wala sila yung kailangan, tutukan ko Hindi sila. ka pinupush dito? Si Abet yun. Role ni Abet yun. Role ng daddy niya yun. Mm. Pero yung tatlo, lahat sila. May projects nila, kung may assignments sila, hindi ko sila kailangan i-remind na kailangan yung gawin to yung project nyo o kamusta. Wala. So, magagulat na lang ako yung card nila. Okay, Mm. maganda. Tapos, honor students sila. Yung mga Ako sana lang, pagka gumraduate sila, yung may puntahan pa rin. Kasi from my experience, yung mga overachievers na estudyante, alam mo yun, yung sobrang academic, magaling sila. pero kulang sa diskarte. Diskarte Oo, na. yung mga sa street smarts. Medyo sila parang hina ng loob nila when it comes to kailangan ng confrontation, yung mga ganon. Ay, ako din, parang ako. Oo. Interview, Mm. parang... Pero ayun nga, talaga ano sila, sa aral. Gusto nila. Which is, di ko maintindihan. I never felt that. Yung nag-enjoy Bookish. mag-aral, bookish. Mm. Tapos, excited gumawa ng project. excited pumasok. Grabe yung Mm. kasi Alon, ang pasok niya 7, gigising siya ng 5 a.m. Kasi gusto niya at least 1 hour, ready na siya bago siya pumasok ng school. And take note yung school niya is at most 5 minutes walk away. Pag minutor mo, 1 minuto. Isa person ulit? St. Mary's. St. Mary's. St. Mary's Elementary School. Ganun kalapit, Oo nga, pero lapit nga. ganun siya kaaga pumasok. Kasi naalala ko may time pa nga. Di baka baka mababait yung mga kaklase niya. I think, no? Baka, hindi din. Ang dami rin bully sa school na yun. Tapos Talaga? wait lang. Uso pa pala yung bullying Sobra ngayon. uso yun. Naalala ko may time kasi nung pumapasok ako ng Cavite everyday. So umaalis ako 4:30, 5 a.m. Sumasabay sa akin yun. Tapos Madilim papasok pa na? ako Oo, madaling Talaga? pasok, wala pang araw. Sumasabay siya, pupunta siya sa school. Siya pa lang yung nauunang tao dun sa Alam mo, surprised ako na may bullying pa rin. Kasi hindi ba nabibidyohan nila yung ginagawa? Meron at meron pa din eh. Minsan, yung hindi natin nakikita, pero pag tinanong mo yung mga bata, si Vito, one time, umuwi siya, may sugat siya sa ulo. Kasi, ginanon, ano tawag yun? Si Nico? No, yung Hinedlock. hinedlock siya. How do you deal with Yeah. yung mga ganun? Pag-discipline sa bullies? sa anak. Hindi, sa anak. Sa anak. Sa mga anak. Kasi, parang yun.
kahit sa ating banda tignan, isa sa major factor ng mga pambubuli is sa upbringing. Na kung Yes. paano sila pinalaki ng parents, ano yung environment kung saan sila lumaki. So how do you deal with your kids? Kung paano sila madidisiplina, how do they become good kids? Hindi sila bully. But at the same time, maganda kasi yung hindi ka pa rin push over naman. Oh. Basta lagi naming nire-remind nung husband ko sa mga bata, everyday, lalo na kay Vito na lalaki na sobrang kulit, nire-remind namin sa kanila na be kind, have respect to your classmates, to your teachers. Pag may nakita kayong may binubuli, dito? Step up. You have to step up. Pero never be a bully. Basta unang-una talaga yung magkaroon ka ng respeto sa tao. Kasi pag wala kang respeto sa tao, Bastos ka. bastos ka. Ah, Babastusin mo na lang siya. Di ba? Pero minsan yung tinutumot ko kay Vito rin na parang, ko, alam mo yun na, hindi, kapag sinaktan ka, suntokin mo na kagad. Well, Kumbaga, Sinasabi rin defend naman mo yung namin sarili yun. mo. Yeah. Labanan mo. Kung wala ka namang ginawang masama at sinaktan ka, basta wag ikaw Defend yung, yourself. wag Oo. ikaw yung first move. Wag ikaw yung first na, Huwag ikaw yung unang mananakit. Pero pag ikaw yung sinaktan, bawian mo at sabihan mo rin kami. Kasi syempre, O, para kami may yung kakampi. magulang Oo. di ba? Kaya lagi namin pag may naririnig kami about Vito or Alon na ganong incident, ina-assess muna namin ano muna nangyari. Hindi kami agad yung alam mo yun na, Parang lasing sugod bully, agad, sugad ako. Ganyan. Walang ganon. I-assess muna namin. Kasi meron kasing mga loopholes minsan yung mga kwento eh. Minsan, ang nangyari, kasalanan pala nung bata, nung Oo. anak ko, di ba? Nanulak I pala. think perfect example pwede kong gawin dyan is may times na nag-aaway si Vito tsaka si Alon. Oo. Tapos magkaiba yung sumbong nila. Ito yung umiiyak, ito yung nanakit. Tapos malalaman mo na kaya naman nanakit yung isa kasi nag-umpisa yung isa. Yung mga ganong bagay. So we have to know ano yung pinaka-cause mo na Yung root. before Oo. reacting. Minsan na pag-shut, hindi mo shut up. Sinasabihan ko yung dalawa na manahimik mo na. Kasi yung habang kausap mo yung isa, inaalam mo yung story. Yung isa sasabat na, kasi, ganyan eh. Parang, no, keep quiet muna. Siya muna kausap ko. After, ikaw naman kakausapin ko. Malapit ka na. Oo. Malapit ka na. Dalawa yun eh. Malapit na. Gusto ko pala malaman yung difference ng... Kasi medyo malayo yung gap ng first two tsaka yung dalawang bunso. So meron bang difference yung Dalawang bunso. Di, kambal yun dapat. Hindi, I mean, meron bang difference yung parenting style mo before dun sa first two hanggang sa, syempre, nag-mature ka na, meron bang naiba sa parenting style mo now dun din? Malaking difference kasi yung dalawa, si Pauline and Chrisley, nung bata sila, mas lumaki sila sa bahay ni mama. So, yung parenting style, medyo si mama ang, how do you say it? Hindi ko masyadong hands-on. Oo, hands-on or masyadong strict sa parenting nila compared dun sa dalawa na sa akin na lumaki. So, malaking difference. Dati Pero- kasi mas lagi akong galit eh. May sense pa rin kasi hindi mo nga natutukan yung dalawa. So, I mean, Hindi ko sila natutukan. So, hindi Pero, mo masabi ko anong klaseng parenting yeah, style. pero yung- kasi pag kailangan ko silang i-discipline, may palo kasi dati, 'di ba? Tsaka medyo yung words ko before medyo harsh or hindi ako careful sa words ko dati. Ngayon kasi nung lumaki na sila, mas naging careful ako. Mas inaano ko yung mga bibitawan kong salita. Tung-tung-tung sa word Yung iba yun ang nickname. Ba't ni Vito. ginawa ng nickname sa kay Vito? Kasi ano yun yung brain rot? Oo. Yung AI na brain rot? Alam bang may toys na sila? Huh? Meron na! Meron Blind na. box! Oo. Nakita talaga? namin sa mall. May blind box na ano. Pero Nasa feeling ko, Fortnite nga sila eh. feeling ko nag-ano na si Vito eh. Tapos na siya sa tung-tung-tung-tung sa word na. Ano siya ngayon? Ano na siya? Fa! Hindi ko alam kung ano na siya ngayon Ano na eh. yung mga meme ngayon? Kasi tapos na yung Scooby-Doo, tapos na yung 6-7. Ang bilis ng transition na, no? Ang bilis parang ma-face out, parang gano'n. Tapos na yung... Nasa ano na siya eh. Hindi ko alam pero medyo anjolog si Vito ngayon. Nagro-Roblox ba siya? Nasa Alon? si Vito. Nag-Roblox siya. Minecraft. Call of Duty. Pero meron siyang geng-geng ano ngayon eh. Yung May gegeng may face. bling-bling siya tapos ganun. Mga youngsta na. Anong grade na ulit siya?
Grade 4. Grade 4. Nerd Grade ako nun 4 kasi yan yung medyo, naalala ko, bumabalik ngayon. Si Dre meron ito. Yung bracelets na may, parang stainless siya. Tapos pwede mo lagyan ng pangalan, may design. Si Ha? Dre meron, bumalik yun. Mga, Alam mo yun, yung parang Yung bright pwedeng may letter. Oo, pwede Ano mo lagyan nga ng eh, pangalan. Bumalik yung, siya. yung childhood natin is, ano ngayon, retro cool siya ngayon. Girl, bumabalik na yung Julie na Yung butterfly clip, literal diba? yung Y2K ang aesthetic na Ah, cool ngayon. Hmm. Binabalik nila. Actually, Wait, si Alan ano yun yung yung ano Y2K? niya ngayon. Year 2000s. 2000. Okay. Ano ba yan? Bro, Tito. it's giving. Oh, It's it's giving, It's slay. giving. 2,000. 3 syllables lang din eh. Ba't di pa kailangan ibahin? Yung mga di ko magets na yung words, bibigyan nila ng ibang tawag para mas maikli. Pero pag binilang mo yung syllables, parehas lang din naman. Hindi, wala. Style. Hindi, huwag niyo Culture. anuhin. Wait, kasi tayo. Ano yung last na pinag-usapan natin? Style nung ano. Yung Ah, difference ng since- parenting style mo. Medyo nung- magkaiba generation sila, no? Oo. Ma- Ilang years Malayong-malayo abot ni kasi. Chris kay Alan? Parang 7. 7 years. So 7 parang years. Gen Z tas Gen Alpha. Eto na lang. Ah. Anong year pinanganak si Chris? Alam ko 2007. 2007. Tapos si Ah. Alon 2014. Gen Z pa. 15. 15. 15. Alpha. 8 years. Mm. Laki nga. Would you say na malaki yung impact or like yung effect ng maaga ka nagkaanak as compared kung you think medyo mature ka na nung huwag mong sabihin sa akin mature ka nung nagkaanak ka kasi Wait, teenage ka nun, di ba? ano yung tanong? Yung impact niya. Anong impact? Wait lang. Kasi kahit ako hindi ko Ano na-get yung tanong mo eh. Damage sa'yo. Ganun. Talaga. Yun ba? Sabihin damage Like, niya. Parang ano ba? Anong, effect? Yung, Yeah, effect. What could have been different if nagkaanak ka ng Well, to begin with, nung nagkaanak ako, nung una, wala man akong trabaho nun. So, estudyante lang ako nun. Compared nung nanganak na ako kay Alon, I have a job. So, kahit papano, kaya kong mag-provide ng needs nila, basic needs nila. So, malaking difference. may isa akong question pala. Sorry, nag-iba no? Kaya, at what age tingin mo nag-mature ka? At what age? Hindi ko kasi masasabing nag-mature ako eh. Kasi parang, as a parent, parang everyday, parang you're taking, I'm still learning. parang one day at a time. Parang Oo, ganun. parang hindi ko kasi pwedeng sabihin na, okay na to, perfect na ako. Kaya ko na. Parang, na-master ko na yung pagiging magulang. Hindi eh. Hindi pa. Like, hindi. Ako Kasi na-master up to ko na. now, we, hindi mo nga matansya yung anak mo eh. Sabi na, si Mayo umiyak, hindi ko rin alam kung anong gusto niya. Pero ganun ngayon. Ganito yun, ganitong oras eh. Ilang oras to. Oo. Kasi pag pupunta sila Saturday, Ah. may iba tayo. Pag pupunta sila Saturday, or basta any day, basta pagdating, alam mo naman yan, pagdating 5:30 to 7 p.m., iiyak na si Micah ng non-stop at kailangan umakyat na kasi kailangan niya ng aircon. Ewan ko Anak ba? mayaman. Okay. So, going ayun, back. yung parenting is, continuous learning process siya. Parang everyday, meron kang marirealize na, ito pala yung mga bata. Ganito pala dapat. Ganito pala maging nanay. Mahirap pala. Hindi siya, hindi naman siya default na, okay, 30 na ako, mas matured na ako, alam ko na yung gagawin ko. Hindi naman ganun. Parang everyday kailangan, basta parang, paano ko ba sabihin? Sabihin mo lang. Basta may bagong learnings. Ganon. Hindi Ang naman ano tayo pa, no? perfect eh. Ang hirap pa ngayon, kasi napag-usapan natin ito dati, yung mga kids ngayon, marunong sila sumagot. Nang hindi sila bastos, Yeah. pero nakakainis kasi May Tama point. sila. Oo, may may point. point Totoo sila. yun. oo. Like for example, tayo nun, di ba? Tatanungin tayo ng daddy, bakit ba to ganda nga, ganyan. Tapos pag sumagot tayo, Sumasagot ka ba? sumasagot ka pa. Tapos ngayon, for some reason, nagagawa naman nilang sabihin without being disrespectful na nagagawa nilang sumagot without being disrespectful. Pero yung ego natin, Nasasaktan. Kasi, nasasaktan. Kasi may tama sila. nare-realize natin na tama yung anak ko ah. Diba? Hindi lang natin matanggap kasi galing sa anak natin eh. At may point siya. Diba? So, isa rin yon sa mga natutunan ko.
na mas maging, alam mo yun, maging listener instead na mag-react agad. Hmm. Na napakalayo sa dating Oo, kasi kinalakihan natin. kinalakayan natin. Mm. Wala kang pwedeng sabihin, kinig ka lang. Parang kay, mostly ako dyan kay Pauline eh. Ah. Not in a bad way, pero yun yan, nakakasagot kasi siya ng tama siya. Mm. So, ako, bilang tito rin, na kaya pag sermonan siya, nakakainis na parang, bakit tama ka? Ah. Bakit di ako makasagot doon? Kasi yun nga. Pero, ang totoo niyan, wala naman siyang masamang meaning Oo, wala nun eh. naman. Ang gusto lang niya, makinig ka sa kanya, pakinggan mo muna ako, Oo. mami, pakinggan niyo muna ako, eto yung point ko. Ang tendency lang naman kaya tayo nagagalit kasi naapakan yung ego natin. Nauuna kasi yung pag-react. Kay anger. Pero if uunahin mo yung pagiging magulang na kailangan kong intindihin or kailangan ko siyang pakinggan, eventually, marirealize mo na tama yung anak mo eh. May point siya. Parang yung, I think yung yung common naman kahit hindi sa Mm. parents, pagkagalit tayo, Bugso ng damdamin. yung, mga ganun. yung understanding natin is medyo clouded. Yung mind that is Mm. medyo clouded. So, hindi tayo, Yeah, think before you speak. hindi tayo ganun ka open sa parang correction. Kasi, galit ka nga eh. So, tingin ko isa yun sa mga sa parents natin kung ba't ayaw nila yung sumasagot tayo. Kasi galit na nga sila. Kasi parang kahit hindi mo ipamukha, Nagdadahilan ka pa. dadahilan ka pa, na tama naman, pero huwag mo magdahilan pa. Parang, hindi, tama ko. Oo. O kaya yung yung alam mo yung saying na, ano yan, mothers knows Knows best. Ah. Yung mga ganun. Minsan hindi eh. Hindi lahat tama si mama, tama si nanay, tama si mommy. The Diba? vast majority is, tingin ko naman, the vast majority ng mga nanay is, we intend the best. Yeah. Pero it doesn't mean, You're- Na tama. Na tama Oo, ka. oo. Kasi hindi naman, walang nanay na perfect. Alam mo yun? Parang meron pa ring flaws. Kahit ako, everyday meron, diba? Meron akong pagkukulang ah, na, alam mo yun, I still try na punuan. which is hindi lang sa atin, I think yung malaking shift sa generation ngayon is yung parents are trying to be more understanding. Kayo na bang start to? Kaila ko yung EJ ba na parents medyo ganun na rin? Tingin mo Paano? anong generation ng parents yan? Basta sa millennial or ano ba before tayo? Gen X. Gen X medyo Medyo- Boomer. Oo. Iba na mga pa talks. boomer. Sino ba mga boomer mga parents natin, ganun? Gen X ang before us. Tapos, boomers is yung mga matatanda na. Mga lolo natin. Mm. Pero may mga Gen X na rin na Depende Parang- sa age pala sa at Depende sa kasi year. sa generation before us is they're trying to improve naman yung parenting style. Mas naging understanding, open, tapos sa atin na rin nag-start yung mga parents na nag-sex education Oo. sa anak. Kasi dati, hindi talaga pag-uusapan. Kahit anong mangyari, hindi talaga pag-uusapan. Kasi tabu Tabu pag-uusapan. kasi yung tabu, tapos meron Panligo. Sa inis. Same joke. Different execution. Ayun nga, tabu ko siya dati na parang, basta wag. Basta bawal lang. Oo, basta Pero bawal bastos pag-usapan. yan. Oo. Bakit kasi bawal? Bakit? Ayun, hindi na discuss or naturo sa atin in a parang scientific point of view. Kung Oo. ano yung mga pros and cons. Buti pa ako, tinuruan ako, nagbigay ako sex education dun sa mga nagalampungan sa kanto, di ba? Titong-tito eh. Sinermonan yung nanermo ng random teenager sa daan. Pero kasi yun nga, as much as possible, I would like my kids to grow up na preserve nila yung sarili nila para sa tamang tao. Na hanggat maaari, gusto ko, after marriage na, yung sex. Pero I have to be realistic as well. Na tingin ko ba magagaranti ko yun? Na parang minsan darating yung point na may partner tayo, tapos lahat ng emotions gusto natin bigay. Masarap yun. Totoo naman
naman kasi. Oo, di ba? Wala, hindi mo naman maano eh. Yun yung gusto ko. Pero gusto ko rin maging prepared na lang Kaya na nga umaga na buntis si, eh. si MJ na lang na the most we can do is prepare them na lang. Mm. Educate them. Ito yung hindi dapat gawin. Ito yung mga dapat iwasan. Let them know the consequences. Oo, Oo. yun talaga yung consequences. Tingnan niyo si Tita. Tita. Oh, ito Alam talaga, niyo di ba, ba? sorry, off topic. Pero yung, may anak ako, si Chrisley, ayaw niyang magkaroon ng asawa. Gusto niya maging mayamang tita na lang. Hindi ko alam, baka dahil nakikita hirap. niya yung hirap na, ano yun, yung struggle. Mm. So gusto niya maging titang mayaman na taga-libre ng mga pamangkin niya. Parang ayaw niyang mag-asawa. Or ayaw niyang mag-anak. Gets ko kasi ako, Sabi. feeling ko ako na yung pinakamagandang example na ayaw mag-anak. Dahil 5 kami. Panganay pa ako, tapos naramdaman ko lahat ng, yung parang first hand na experience ko, yung hirap ng parents ko na palakihin kami, tapos 5 kami. Tapos, yung may sobrang daming struggles talaga. Kaya feeling ko na sa akin yung trauma na, kaya ayaw ko mag-anak. The trauma ends with me. Kumbaga, hindi ko na ipapasa. Sa 2 anak ko, do I really have control kung ano yung mangyayari sa kanya sa future? The most I can do is prepare Educate, them na lang. yeah. Educate Prepare them. them. Para for example, hanggat maaari, syempre ayoko maging makinginom sila, pero mapipigilan ko ba sila? The most I can do pa rin is sabihin sa kanila yung consequences of mga bagay-bagay. Guide lang sila, pero hindi not to the point na kokontrolin sila para lang masunod yung gusto ko. Na-curious tuloy ako, kinausap mo na ba yung dalawa, Pauline and Chrisley, with regards to sex education? Yeah. Ganun dapat. Aware naman sila. At saka very open kami sa mga ganung bagay. Na, kami naman ni Abet, basta kami, pag nagtapos kayo na pag-aaral, may trabaho na kayo, pwede na nang gawin lahat ng gusto niyong gawin. Okay? Wag lang mag-prostitute siguro. Oh, pero si Abet kasi siya like, basta pag nabuntis ka, out ka dito sa bahay. Ganon siya. Dun sa garahe. At wala akong magagawa kasi siya yung yung Head of the family. Hindi, tsaka, Diba? ayun And nga, I yun yung respect consequences that. na malaman nila ito consequences. Kaya isa rin yun sa part na ayoko mag-anak kasi tatakot ako na maging katulad ko. Yung mga ganun. Oo. I mean, Parang yun alam eh. mo kung gaano katigas yung ulo ko eh. So parang, Alam natin kasi yung the pleasure of it. So, hindi natin sila pwedeng pigilan sa mga bagay na alam natin ginawa natin. Yeah, going back pa rin. Pwede natin gawin lang is educate them, guide them. Napaisip na naman ako kagad ng napaisip na naman ako na ang layo pa, tapos inisip ko kagad na naman yung anong mangyayari sa atin sa future. Sorry. Nagiging siya, sentimental. Oo, ganun yan lagi. Parang every time magkita kami, namiss ko na. Ganun siya. Namiss ko kasi na ako. Namiss ko sila. Ganun talaga eh. Kahit Ewan ko, kakakita di ko lang alam ganun. kung ganun talaga fathers or OA lang ako. Or pero girl dads, siguro. siguro girl dads. Sulitin mo habang baby pa sila. Maya kasi, tigilan mo yung pag-iyak mo. Gusto ko itong buhatin, pero Nakita ko grabe yung kasi umiyak si Maya eh. yung story ni MJ yung isang araw, yung princess, si Maymay. Princess, walk. Pero galit noon, sigat. Tapos nakakunot yung noo. Princess, pero parang mananapak yung lakad eh. Saan ba siya pumunta nun? Park. Hindi, alam ko na malengke sila eh. Balik lang tayo, rewind na onte na. Gusto ko malaman yung reaction ng buong family nung time na nalaman mo na nabuntis ka. Oh, Tapos shit. kung paano mo sinabi sa kanila. Kasi syempre, first di ba first sa inyo? Wait lang. It's been ages. Di ko ma-recall. Ayoko na i-recall. Hindi, pero Si boy pa si Kapit Daddy, nun. Actually, hindi ko sinabi eh. Nalaman na lang. Nalaman na lang. Dine-deny ko pa. Pero ang lalo ng tiyan ko, dine-deny ko pa. Doon napatunayan na pag tinatago mo, Lumalaki siya. hindi, pag tinatago mo, pag tinatago mo yung pagbubuntis, di ba, hindi masyadong nakikita. Kasi si Chrisley, 8 months na nung nalaman. 8 months na. Tanong mo na lang yung reaction ko na. Anong reaction mo, ikaw? Sorry, wala akong pake nun. Alam mo yung usual high school life na wala akong pakialam mo sa pamilya. Diyan nakatutok ako sa love life.
Parang ganun. Naalala ko, di ba first year tayo? Ah, First year, yung mga time na 4'6" pa lang yung height natin. Tapos, first year tayo, di ba? Tapos nagbakasyon. Tapos second year, pagbalik natin, matangkad na tayo. ah. Tapos, nung naalala ko time bakasyon yun, sabi mo, Diyos, si ate buntis. Ganon. Nakangiti pa. Grabe Naalala naman. ko yun. Sa Joshua yun, sa ilalim ng hagdan, pagpasok ng gate. Diyos. Ganun pa. Ba yan? Ate, buntis. So high school pa lang pala talaga, chismoso na Oo. ako. Tapos wala man lang parang concern pala. Di Oo, ba? nakangiti. Si ate, buntis. Ganun pa eh. Hindi pa niya kasi nararamdaman yung I think, yung... hindi ko pa alam yung gravity ng Oo. yung gravity. hindi ko pa ramdam yung gravity nun ng ate ko. High school pa ba yun? Yeah. High school pa lang, kakaanak na. Bakit parang proud pa nga ako nun? Hindi dapat eh. Feeling ko na-excited kayo, may bagong bata sa bahay. Hindi, wala akong pakialam nun eh. Pero siya rin naman nag-aalaga. Diba? Kwento ko to recently lang pala. Sa lahat ng mga pamangkin ko kasi, hindi ko sila binuhat nung baby sila. Mm. Bukod tanging si Pauline lang. No, si Alon din. Si Alan din ba? Si Alon, actually, mas na baby mo si Alon, hindi ko alam bakit. Ba't mamaya ka? Sorry. Kaya lagi ko siya sinusumbatan ngayon eh. Kukuha ko ng tubig, papakuha ko ng tubig, tapos mainis siya, tapos papaalala ko, remember, more than 100 times na kitang hinatid sundo, UP, Hacienda, tapos papakuha lang ako ng tubig, ayaw mo umunan. Lagi ko sinusumbat yun. I know. Kasi grabe na hatid sundo ko mga anak ni ate. Pauline Kisley, hanggang kay Vito. Ngayon, hindi na masyado eh. Hindi na hindi na. masyado. Vito? Ay, Oo. siya na. Sundin ko siya na, tapos dalhin ko UP. Or minsan pupunta sa, kay mama, di ba? Tita of the year. Ninong of the year. Kasi di ba? Ah, Ako sa Tapos favorite nagtatakbo sa labas. yun. Ay, kinabahan ako noon. Akala niya nawala. Akala Oo. ko talaga nawala kasi hindi ko siya makita. Tapos nasa lang pala. Tapos nasa siya pag uwi. Nakatulog pala si Vito sa motor. Isa pa yun. Ay, nakalito ba yun? Yung, Nakatulog siya sa pagmumotor. ano pa uwi? Nang pauwi. So, ang ginawa ko nun sa dulo, ano bang ginawa ko nun? Hinawakan mo ata. Ay, oo. Nakaganon ka habang Hawak ko nagmumotor. yung kamay tapos, alam kong delikado, pero mas delikado kung bibitawan ko siya. Kasi talagang, bumabagsak na siya. Sorry, commercial yun. Anyway, asan tayo? Yung reaction niya ng family. Hindi, ano na lang, yung ikaw na lang, reaction mo nung nag-sink in na, oh shit, my life will change forever. Reaction ko, takot eh. Kaya nga hindi ko nasabi kay mommy and daddy nun eh. Takot talaga ako nun. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni mommy and daddy at ng family ko, ng kapitbahay namin. Huwag mo lang ko alalahanin. Pinag-ibang ko pa nga eh. Basta ng mga tao, yung mga ganon. At saka, wait, ang nasa isip ko, anak ako ng pastor. Sakto sa last na episode natin. Anak ako din ng pastor eh. So, anong sabihin ng mga tao? Diba? Yun yung ganon. Pero hindi ko kasi masabi if, hindi ko masagot ha. Si mama lang makakasagot nito eh. Kung kailan yung natanggap niya na. Si mama pa no, iiyak niya lang yun. Iyak siya. Iiyak lang ni mama yun eh. Very soft kasi si mama. O di ba nga nung Sobra. nagpatato kayo, umiyak? Ay, oo. Ano ba yan, anak? Anong ginagawa niya sa katawan niyo? Hindi ma, last year pa to. Sa'yo, si ate, kasi parang natigil lang no? Pero may time kasi na, every 6 months, may tattoo ka? Hindi naman. Basta ganon. Nasusunod-sunod, tapos yung lagi yung sagot, di ba, tagal na yan. Di last year pa to, hindi mo ba to nakita? Sabi ko naka-sleeveless nga ako eh. Napansin mo na to, di ba? Hanggang ngayon, ayaw pa rin ni mama sa tattoo pa rin. Kahit ang dami naman tattoo, hindi niya pa rin, isa yun sa mga bagay na hindi niya matanggap at tingin ko hindi niya na matatanggap talaga. Feeling ko sa generation din talaga. Tingin ko rin naman. Tsaka baka feeling ko parang mami siya, inalagaan ko yung balat niya, yung mga ganon. Something like that. Nilotionan ko Ang dami yan. ko ang peklat eh. Jergens yan. So, hindi ko pwedeng gawin kay Micah yun, no? Kasi hindi ko manalagaan balat niya eh. Ang dami ng peklat ng bata eh. Dalawa nga sugat ngayon sa tuhod, magkaibang incident. Ni Micah. Oo. Pero Okay, sobrang battle likot. scars. Ang likot na kasi. Ano hindi Oo. lilikot, sino ba yung tatay? Nakikipag-racing sa nanay eh.
paano yung family dynamic? Kasi syempre malayo yung gap nung first two, tas yung last two, malayo yung gap. Paano sila yung dynamic nila sa bahay, nagkakasundo ba sila, nagkaaway sila? Kasi malayo yung ano eh. Nag-aaway sila, everyday sila Ano ba yung nag-aaway. partner? Ang partner niyan, May kampihan. may kampihan sila, pero si Alon and Pauline, Vito and Kisley. Hindi ko alam bakit. Pero minsan nagsiswitch yung pagiging mag-partner nila. Minsan ang nag-aaway si Pauline naman tsaka si Kisley. Minsan walang partner-partner kanya-kanya. So lalayas yung iba, pupunta kay mama, doon matutulog kasi ayaw katabi nung isa. Yung ganon, bawal yung yung madikit, yung katawan. Pero normal yun sa magkakapatid. Hindi ko naman normal yun. No. Pero pag aalis kami or lalabas, Okay lahat. okay lahat. Alam na nila yung mga role, kanya-kanyang role, yung dalawang ate. Sa kanya to, katong isa. Yung isa naman, kay Vito. Ako, asawa ko. So, kanya-kanya kami, alam mo yun, si Chris Day kasi sobrang clingy eh. So, gusto niya yung kinikis niya si Vito. Si Vito kasi nasa, na siya, yung ayaw niya nang kinikis siya. Parang big Ano boy. na? Oh, big boy na. Big boy na, yun ang ano niya. I don't like. Stop embarrassing me, Tapos, mom. mag-aaway silang dalawa. Kunyari, kunyari may gusto Naglalambing. hingin si Vito kay Kiss Day, I don't like, di ba sinusungitan mo ako last night? Ganon yung away nila. Si Pauline, recent ko lang na, maate-ate siya, no? Tulad mo, Maate-ate, very yeah. ate. Si ate is very ate. Sabihin ko sa'yo, Kasi ito ate yung, naman talaga hindi mo ako. sayang hindi mo naramdaman, ang sarap ng may ate. Hindi naman lahat ng ate ganun eh. Hindi hanggang ngayon kasi si ate is very ate pa rin. Hanggang ngayon nauutusan pa rin namin na dapat So yun ba yun? Yun ang utusan mo. Yung magpapabebe ka gano'n. Oo! Hanggang ngayon! Sobrang pabebe. Hindi sa utos dahil sa tamad. I mean, oo, ganun. Pero ang sarap pa rin. Lahat pa rin kami nagagawa pa rin yan yung maglalambing ng baluto. Ay, ang sarap talaga. Feeling ko Sobrang hindi sarap. nawawala yun kasi si dad, magsi-60 na si dad Ganun. Ha? Mag-60 na ba siya? Magsi-60 na si dad, di ba? Wala kang kwentang Di ba? anak. 58, 57, ganun. Josh, medyo bobo yung math mo, no? 1969, ano yun? Ang tagal? I-math mo. Wait lang, Math- hindi. Gusto math- ko malaman ilang taon lang si Tito na nagkaanak. 23. O, 23 plus age mo, 53. Ay, 33 na pala tayo. Oh. Ano ba? 56, maging 57. Oh, Ay, 57. May, maging 57. Oh, di ba? Magsi-60 na. Oo nga, no? Oh. Si dad magsi-60 na. Pero yung mga ate niya, ganun pa rin siyang tatuhin. Binibaby pa din siya. Kasi bunso siya. Pero So, kasi ano- bilang ate, ang sarap, like, ako kunyari, magluluto ako sa bahay. Tapos parang medyo nakaangat-angat tayo ngayong araw. Bagong sahod, di ba? Ganun. Kakahapon lang, nagdala ka ng Kunyari, chicken. yung Hainanese chicken. Ah, Pag feeling ko, masarap ng pagkain ko, gusto ko yung mga kapatid ko, makatikim din sila. Tsaka sila mama. Parang hirap kasi kumain ng masarap, tapos knowing yung mga kapatid ko, ano yung ulam nila? Yung gano'n. Ayoko ng ganong feeling. madalas ako lang binibigyan mo eh. O yun, lahat kayo. Si kuya lang ang medyo, So, Hayanis, sino nabigyan mo ng Hayanis? ikaw lang, wala si Oo. mami. Pero kasi, kala mo naman, ang layo mo. Hindi, nasa office ako noon. Pumunta siya para dalhin Hindi yun. pa rin malayo yun. Andun si Phoebe, andun si Karen. Hindi, Wala sila. Andun Tulog. sila. Oh, Huwag kang ba't hindi invento ka may nag- pasok si ba't hindi ka Karen. nag-iwan? Kasi magluluto ulit ako para sa kanila. Out ka na. face to face. Ah, Teka, asa ba tayo? Paano na kasi dami sinasabi? Ano ko lang yung ang sarap, pero ang sarap talaga magka-ate. Kung maayos yung ate. Kasi ayun, Si yun yung Pauline, point si ko, si Pauline. Pauline kasi gano'n. May imagine mo, wala naman siya masyadong pera na yung allowance, yung gastos. Tapos may time tumawag siya sa'yo, no? Kung ano yung gustong pagkain Ni Alon. Ni Alon. Kasi May pasalubong. yung dalawang ate, si Chrisley and Pauline, sobrang lambing nila sa mga kapatid. Actually, sa amin lahat, like, pag meron silang extra, Mami, you like something? Naakala mo bang may trabaho sila? Mm. Pero galing naman sa allowance sila. Naipon. Alam mo yun, yung kaya nilang, Hindi naman sa akin yan. yung hindi lang sarili nila yung isipin nila, like, tago ko na lang to, baka ko na lang to. Hindi. Pag may silang, ay, nag-request si Vito ng gummy, ay, si Alon ng empanada, bibilhan nila ng pasalubong. Minsan si Chris Day galing Manila, magdadala yan ng Ice pick. donut. Joke lang. Ice Galing cream. Manila. Uy, grabe ka naman. Ang gulat ka na lang ginrebuhan. Itanong ko na, was there a time na ayaw mo na? Like, sumuko sa earth, sumuko sa buhay, but because you're a mom,
Wala kang choice. Ah, Oo naman, everyday. Everyday ko siya naiisip. Na, one time naisip ko, gusto ko na lang yung maglaho. Or what if ah, ma- mawala na lang ako during my sleep. Yung ganon. Pero naisip ko, wait, pag nawala ako, paano yung mga bata? Paano, I have a husband, Ang daming may iwan eh. Paano yung mga bata? Paano yung pag-aaral nila? Sila rin kasi yung magsasuffer pag nawala ako. Although I know main may character. oo, yung Joke lang. hindi, alam ko naman nandiyan yung pamilya ko, 'di ba? Nandiyan ka, hindi Yeah, sila pero yun nga, mama. mas Pero, mahihirapan. mas mahihirapan eh, tsaka napaka-selfish ko naman na sarili ko lang yung iniisip ko. So, sila parang kanina yung kinukwento ko nga, vulnerable kwento 'to. Yung kagabi, so buhat ko si Maya, yung youngest. Then, currently kasi may pinagdadaanan na problema. And it was a time na talagang hindi naman kagulgul iyak, pero dire-diretsong luha talaga. Tapos, I think it was a time, isa yun sa mga times na ah, and actually since nagkaroon ako ng anak, doon ko lang naisip na parang ayoko na. Ganun, ganun din, gusto ko maglaho, etc. Mm. etc. Pero pag-iisipin ko, hindi ko naman kaya na, iiwan ko yung dalawa kay MJ. Mm. Wala ako. Although alam ko very responsible siya, pero parang I won't accept na lalaki yung dalawa nang wala ako. So, even at times na gusto nating sumuko as parents, we don't have that option to give up. Lalo na kung, alam mo yun, gusto nating maging talaga eh. We want to give the best para sa kanila. Iba yung burden kapag may ibang taong naka-depend sa'yo. Mm. Ano ba gusto kong sabihin? Yun lang naman. Yun nga, sabi ko, dad, kung may mom guilt, may dad guilt. Umiyak talaga ako. Tapos nag-sorry ako kay Mm. Nag-sorry ako kay Maya na, sorry, si Dada, walang job. Tapos, meron pang gantong problema ngayon. Pero one thing's for sure is, we will never give up. As parents talagang, fuck it. Di kami susuko talaga. Lahat yan, sorry, may mga We'll term see dun it eh. through. Hindi, By yung hook or We'll by crook. overcome this. Whatever it Ano, takes. by heaven and earth ba yun? Parang gano'n na Mm. term na lalabanan lahat yan, parang sa anak talaga. It's very, very, very different kapag with kids. Lucky pa din tayo kasi we have partners na who are very, very supportive pa din, When do you think was the hardest challenge or napagdaanan mo bilang mom? Yung talagang sinubok yung pagka-nanay mo? Yung nagka-cancer si Pauline, yung stage 4 cancer yun. 'Di ba? Ang tagal namin sa ospital and then dumating yung time na parang tinanong namin sa doctor, anong niya, survival rate. Imagine sasagutin sa'yo ng doctor, Wait, background story. So si Pauline, yung Yeah. eldest, is nagkaroon ng stage Stage 4 4. cancer, tsaka 2 beses yun, di ba? germ cell tumor. Oo. Tsaka may ovarian? Yun, germ Okay. cell. Basta ang sagot ng doctor, pag-pray nyo na lang. 'Di ba parang pag narinig mo yun, parang, Yun shucks, na lang. eto Yun na na ba lang yung to? solution? Kasi parang wala nang kumbaga pag sinabing stage 4, end Usually, stage na yeah. siya. 'Di ba? And kumalat na kasi sa lungs niya. So pag kumalat na sa lungs niya, nagmetastasize na, kumalat yung cancer. So lumala yung mga ganon. Ang pinaka-challenging is mag-isa lang ako sa ospital kasi bawal may kasama. So, isa lang ang pwede. Isa lang Charity. pwede. Charity plus COVID to eh. Ay, oo. Ay, oo Panahon ng nga. COVID to. So ang hirap talaga. Tapos parang pag iiyak ako, kailangan pupunta akong banyo. Yung ganon. Tapos parang Para diretso yung luha mo sa inidoro. off, tapos flush ko na lang. Okay. Ganon. Sorry. Tapos there was a time na sinabi ko muna kay Abet na, sabihan mo muna si mama na hindi pa nakakasagot ng tawag. Kasi di ba si mama sobrang niya, like, Oo. tatawag siya, ano nangyari? Yung mga ganon. Sabihin mo sa doktor. So, parang, mas nagtitrigger yung anxiety mo, yung stress mo. Hindi ko sinasabing nakadagdag si mama ha. Pero paano ba? Kumbaga, nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm siya. Hindi ko na talaga siya kayang i-handle. Pero, No, si na-blank Pauline ako. kasi,
Lumaban, eh, no? Lumaban Lumaban talaga. talaga siya. Pero alam niyo ba, siguro mga first, second, okay pa siya. Lumalaban eh. Medyo malakas pa yung katawan niya. Pero kasi pag tumatagal ang chemo, humihina yung katawan mo. Mas nararamdaman niya yung sakit, yung pain. Napapagod yung katawan nila ang mga chemo patients eh. Madalas, pag naka-admit na kami, at nag-start na yung chemo, sabi niya, ayoko na, hindi ko na kaya. Syempre, pag maririnig mo yun, parang tatalikod na lang ako, iyak na lang ako. Yung ganon. Parang, hindi pwedeng, huwag mong sabihin yan. Kayanin mo, kahit para sa akin na lang. May ko na lang, may hagulgul din ako kay Pauline kasi Oo. nung nalaman niya na sinabi na parang wala na. Oo, I mean, sige. wala na magagawa. Yeah. Tapos may inisip pa nga namin parang okay pa bang dumaan pa ba siya sa chemo? Hindi ba mas Oo. okay na kung wala na rin naman ng magagawa, parang hayaan na lang, at least ma-enjoy pa niya yung time na meron na, kasi ako very Realistic. realistic, Oo. hindi yung, hindi ko alam kung sama ako bang tao sa ganon. Tama naman eh. Pero kahit sa bagay, very realistic ako. Ganun. Kung wala na, wag nang ipilit, lalo kung ayaw naman na yung mga ganung bagay. So wala akong ibang ginawa kundi ang nagawa ko na din is umiyak kasi that time, I had to accept na wala na. Kasi yun nga yung... We had to accept. Oo. Dumating tayo Yan yung sa pag-usapan time, natin. dumating sa time na kailangan lahat ng magbe-birthday, kailangan kumpleto kami, celebrate namin yan. Kahit yung wedding nyo, di ba? Oo. Alam ko, parang inagahan Ay! yung wedding nila Yeah, para yeah, yeah. maabutan ni Pauline. Kasi natakot kami na baka hindi na maabutan. Gusto namin maabutan niya lahat ng, alam mo yun, yung mga milestones or Nag-birthday tayo sa birthdays. L300. Oo. Kasi, so yung National Children's Oo. Hospital, tapos may Jollibee doon kayo magka-park, tapos doon nga kayo sa loob ng lang. Ng Birthday ko yun. Jollibee. Nag-birthday mo. ako sa Oo. hospital. Pero yun nga, si Pauline, fighter Sobra. kung laban na. Fighter talaga. 8 rounds How of is she chemo. now? Para explain How mo is lang. she? Ayun, laging laging Nagkikimo, inaalala yung pag-aaral hanggang ngayon. Yeah. Pag-aaral pa rin. chemo yun pero nag-honor student pa rin siya. Online, Online nun. online siya. Pero sobrang thankful din kami sa school niya. Kasi, alam mo yun, parang kinonsider yung situation niya. Binigyan siya ng pagkakataon pa rin na ituloy yung Cancel studies yun niya. kapag hindi nila Oo. consider yun. Cancel yun. So, nakakatuwa pala. Kasi parang, Sorry. kainis, kahit kahit ang tagal niyang absent, yung kaya ma-cover yung absences niya yung sa academics na yung parang gano'n. Ano na lang, no? Monitoring siya na every lang. 6 months. Kasi pag cancer patient ka at stage 4, 5 years pa bago sabihin na cancer-free or Clear. tumor-free. Pero hindi pa siya cancer-free and tumor-free. Sa ngayon. But so far, Pero, So far, there's no, yung direction na napupuntahan ng mga check-ups niya is normal. magandang direction. One direction. Sorry. Her tumor markers are normal. Walang tumor na bago, yung ganun. Pero kailangan consistent yung check-up monitoring sa on-con niya. Which is medyo nakakainis din sa kanya ngayon kasi ang hilig niya aral. So kahit na dapat medyo dapat medyo line, okay naman may iba. Anyway, dapat medyo line low siya sa pagod, di ba? Pero hindi gusto niya mag-aral, sige, commute. Manila. Everyday, commute, di ba? Tapos mamaya ang sakit ng likod ko. May yun. Android na yun bakal na kasi likod na So, tumutunog pag pumapasok siya ng ano. wala naman. Hindi daw totoo yun. Walang ganun. So, yung mga magnet, di ba? Wolverine Hindi, pero okay na siya, like, masigla, Sigla. Talagang like parang, Nagpa-party, nag-sleep over sa friends. kailangan na lang I mean, wag pa rin i-abuse pa rin yung katawan. Pero yung lagi na sabi, anything that's too much is not good. Maliban sa too much money. oo nga. Oy, hindi too much money, Mapapa-impeachment ka. Yung pitch na yan. Minsan Mapaplag ka ng AMLAC pag too much money. ng tao nakakabago ng personality ng tao ang pera. Yung minsan kang Pero humble, pag sa pero atin ngayon binigay, hambog ka na.
Pag sa atin binigay, hindi naman magbabago, no? Mayabang nga tayo Oo. sa ngayon pa lang. So, anong magbabago? Humble po kami dito sa The Baggage Counter. Kaya kung meron po kayong subscribe lang kayo. Subscribe, hit the notification bell, like, share, comment. Sumali kayo ng Discord, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Yung mga ads na nakikita nyo, don't skip it, watch it para makatulong sa charity na meron kami. Charity of choice, kami yun. Kami Kami yun. yung charity of choice. Hindi, yung magandang end na lang, ano yung magiging advice mo sa mga moms? Huwag kayo mag-isip-isip kayo. 'Di ba? Bago kayo magbuntis. I mean, it's not easy eh. Parang ako yung learnings ko, ano ba? Wala akong regrets. Kasi blessing yung mga anak ko eh. Pero I have to also recognize na hindi siya madali. Kumbaga, I had to learn it the very hard way. And ang daming yung responsibilities, mabigat siya. So if hindi ka financially ready, emotionally, financially, spiritually ready, huwag ka munang mag-anak. Kasi ang magsasuffer yung mga bata, yung mga kids. Tsaka, alam mo yun, ano yun lang yung mga consequences. Tingnan niyo ako, nahirapan ako. Kasi lalo pa ngayon, tayo ay nasa golden age. Impeach nyo. Pitch nyo na yung ano na yan. And then, one last thing. Ano yung nagsisave ng sanity mo? It may be an object or kung ano man. Ano ang nagsisave? What keeps you sane in this troubled world? BTS. Watching BTS. Yun talaga. Parang ano siya, whenever I watch them, parang feeling ko siya, comfort, parang alam mo yun, it comforts me. Gets. Super Yeah. gets kasi mahilig din ako sa Yeah. K-pop. Yung sabi mo, pangit BTS. Joke lang. Wala sinabing gano'n. Dati lahat ako BTS bayot. Armies! Gumagawa na ng issue. At- Uy, sinabi ko rin yun dati. Bakla naman yung mga yun eh. Kaso, Nung hindi pa ready yung Oo. mundo sa K-pop. Yun yung mga panahon na hindi pa ready yung mundo sa K-pop. Alam mo hindi. Sisabi ka, kung bakla man Kung- wala pa rin akong Oo. pake. Oo. Di ba? And so, ako para sa akin, if totoong bakla sila, okay lang ko. Mm. BTS sila Hindi eh. okay. Hindi sila Diba? Love magkakababae. wins. Ano yung gusto mo sabihin sa mga tao na judgmental? Like, Hmm? aga ano yung... Anong gusto mong sabihin sa kanila? Okay lang. I mean, okay lang. I mean, I don't care. 'Di ba? Mahal ako ng pamilya ko, mahal ko yung mga anak ko, mahal ako ng asawa ko. Hindi nagmamatter sa akin yung sasabihin ng ibang tao actually. Ang mahalaga sa akin, kung ano yung uulamin namin everyday. Ang hirap kaya mag-isip ng anong next ulam. Ulam. 'Di ba? Yun yung mahalaga sa amin ngayon eh. Minsan nagka-chat pa yun eh. Oh, anong ulam nyo? Anong ulam niyo? Oo. So, yung mga alam mo ba sorry, hindi mo kailangan isama to. Pero may one time, hindi ko alam kung pwede kong i-mention yung name eh, pero wag na. Bleep. Hindi, Bleep. beep na lang. Oo. Bagong kasal pa kami nito. Mga 1 year pa lang. Parang sabi niya, bakit ba't mo pinakasalan si Abet? Dahil ba may pera siya? Ay, Ah, dapat alam mo- dapat tinampal mo na. Sobrang, yun yung mahirap din pag nagkaroon ka ng maagang anak at nag-asawa ka, which is hindi naman din kasi biological kids ni Abet eh. So, misconception din siya na ang feeling ng iba, kaya ka nagpakasal is para ibigay responsibilidad dun sa guy. Which is parang, Hindi ko nga alam kung magkano ini-earn ng asawa ko eh. I mean, I don't ask money from him. I borrow money from him. Alam ng asawa ko yan. I borrow money from him. Babalik ko siya kada sahod, tapos hiram ulit ako next week. Ganon. Whenever I'm short. Pero hindi ako yung aasa o hihingi sa asawa ko ng pera para lang, alam mo yun, iba to yung responsibilidad na, or yung pagkukulang ko financially sa mga bata. Walang ganon. Kaya, sobrang struggle sa akin everyday kung saan kukunin yung baon, yung food namin, yung mga ganon. Kasi, wala naman akong nare-receive na na anything, or wala akong hinihingi. Hindi ako nag-expect actually. Kasi ayoko din maging, issue ng ibang tao. Parang ayoko ng ganon. Ayokong maisipin ng ibang tao, hihingi lang naman ng pera sa asawa. No. Pero I'm very thankful dun sa asawa ko. Kasi,
yun nga, sobrang supportive niya. And pag kailangan ko, andyan siya, nakaalalay siya. Basta nakaalalay lang siya. But, I don't expect anything from him. Hiram ako sa kanya. Pero ano, Hiram ako sa ano kung kanya. nakwento mo sa inyo, hands down ako dun sa kay Abet pagdating sa relationship niya sa kids. Mm. Like his own. And it's not, very easy na yung sitwasyon niya. Mm. 'Di ba? Hindi lang naman isang bata yan eh, 4 yan, 'di ba? Para paano ba, hindi ko alam kung paano sabihin yung tamang term, karguhin, yung alam mo yun, sobrang laking package nung binuhat niya eh. And sobrang thankful din ako sa kanya and sa family niya. Talaga for accepting me and my kids. Kasi talaga in-embrace talaga ng family niya yung family ko. Like their own. Alam mo yun? Sobrang nakakaiyak. Sobrang bait nung niya. Parents niya, yung kapatid niya. So wala akong masabi. Wala akong narinig na anything na negative. In fact, sila pa mismo yung kunyari kami lang yung makaka-attend sa ganitong gathering. Hinahanap nila yung mga bata. Tapos lagi silang may gifts every Christmas. Nakakatuwa. Sobrang lang. Dito papasok ulit yung the importance of choosing The right The partner. The right partner. Sobra. Pag-usapan namin yun. kasi pagka left partner, Bago ko nahanap tong partner ko, bago niya ako nahanap. Ang dami kong, alam mo yun, ang dami kong napagdaanan na hirap or na heartbreaks. And alam mo yun, na sobrang bigat. Sobrang heavy. Basta na love at first sight daw siya sa akin eh. So, everything is the Lord. So, that is it for our episode tonight. We hope na tinapos nyo yung buong series natin and we hope ulit na meron kayong natutunan. Again, we would like to ask you to follow, subscribe. We have Facebook, YouTube, Discord, Spotify. Meron din tayo sa, sa Apple, Apple Podcast. Apple Podcast. Hindi mo nasabi Apple kanina, DR. nagkukulang ka na. Follow us. Meron tayong Instagram din, The Baggage Counter. Sorry, ulit sa mga listeners natin na gusto mo ng ergonomic chair, message lang kayo. House of Genesis, message nyo #TBC at bibigyan namin kayo ng extra 10% discount on top of our ongoing sale. So, again, thank you for subscribing, for listening to us. May sabihin na ba kayo? pick up coffee. Baka naman. Baka naman. Hindi. Sino yung mga gusto mag-sponsor? Baka gusto mag-sponsor ng equipment. Tinan nyo yung mic namin, no? Woohoo! Ganda niyan kung maganda to kung naka-audio interface tas mga dynamic mics. Kawawa naman tayo. Diba? Thank you for staying with us. Welcome to the Baggage Baggage Counter. Alright. Alright, let's go. Tapos na?